Welcome to Donmar TV News Channel. Magandang hapon po sa inyong lahat. It's 3:30 in the afternoon here in the Philippines. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol dito kay Attorney Vic Rodriguez. May ipapakita akong video sa inyo na itong si Attorney Vic Rodriguez ay tuluyan ng tinanggal sa PFP, no? Partidong Federal ng Pilipinas, yung kapartido ng unit team nila Presidente Bongbong Marcos. Now, ang tanong dito ngayon, bakit siya tinanggal? 'Di ba? Yan ang tanong. Pangalawang tanong, pumayag lang ba itong si Presidente Bongbong Marcos na tanggalin itong si Attorney Vic Rodriguez? Oh, yan. May ipapakita akong video sa inyo mamaya. Pero bago natin yan itatalakay guys, help me na i-like at i-share itong video na ito sa ating Facebook at YouTube para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, importante na sa ating Facebook at YouTube, please subscribe and please follow Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito, sa mga galawang politiko kagaya nito. Okay? Nag-trending ito ngayon, nag-viral ito sa social media na itong si Attorney Vic Rodriguez ay nagsalita na tungkol dito sa issue na ito, no? Binasag na niya ang kanyang katahimikan tungkol dito sa tinanggal nga ito sa Partidong Federal ng Pilipinas. Okay? So pakinggan, panoorin natin itong video na ito. Pakinggan natin ang mga explanation ni Attorney Vic Rodriguez tungkol sa issue na ito. Okay? Let's play the video. Okay? Isiniwalat ni dating Executive Secretary Vic Rodriguez ang tingin niyang dahilan ng pagkakasibak sa kanya ng Partido Federal ng Pilipinas. Naging hadlang daw kasi siya sa mga gustong magkaroon ng mataas na pwesto sa gobyerno kahit hindi raw sila kwalipikado. Nasa frontline balitang yan si Maricel Halili. So, ang ipinalabas na explanation ni Attorney Vic Rodriguez dito is tinanggal siya sa Partidong Federal ng Pilipinas dahil merong gustong magkapwesto ngunit hindi niya pinayagan dahil bagsak ang kwalifikasyon, no? Hindi sila suited for the what do you call that one? The position. Okay? So tama nga naman si Attorney Vic Rodriguez dito, okay? Kawalan ng tiwala at kumpiyansa, pagtataksil at pagsalungat sa... So, babasahin ko ito ha. The complaint affidavit accuses PFP National Executive Vice President Victor D. Rodriguez, respondent, of loss of trust and confidence, disloyalty, and acts inimical to the party, and prayed for his expulsion or resignation from the party. So, sabi ng kanyang dati niyang partido na itong PFP, partido ni PBBM, na tinanggal raw nila itong si Attorney Vic Rodriguez dahil hindi na raw loyal, no? Lost of trust and confidence, no? So para bang wala na, out of place na siya sa kanyang partido, no? Then nangangarap na daw itong prayed, no? Or nangangarap na raw itong si Attorney Vic Rodriguez na matanggal. Siya mismo raw, gusto raw siyang matanggal dyan sa Partidong Federal ng Pilipinas. Partido ni Pangulong Bongbong Marcos ang Partidong Federal ng Pilipinas. Yan ang mga akusasyon sa dating long-time aide ni PBBM na si dating Executive Secretary Vic Rodriguez. Long-time aide. So, kung kay Pangulong Duterte, parang si Bongo, okay? Parang si Senator Bongo at si Pangulong Duterte. Dito naman si Attorney Vic Rodriguez at si Presidente Bongbong Marcos. Kasi kung matatandaan natin, 2016 pa, itong si Attorney Vic Rodriguez ay ipinaglaban na itong si Presidente Bongbong Marcos. Matatandaan ko talaga yan. Kaya until now, no? Talagang hangang-hanga ako dito kay Attorney Vic Rodriguez, no? Kaya nga nasasayangan ako bakit ito sinibak ng PFP.
Okay? At the same time, tinanggal pa siya as ES dyan sa Malacanang. Dahil sa mga paratang na yan, pinasag ni Rodriguez ang kanyang katahimikan. Ito na ha. May nagsalita na si Atty. Vic Rodriguez. Pakinggan natin. At nagpaunlak ng panayam sa programang One Balita Pilipinas. Masyado ng maraming kasinungalingan ang kumakalat at pinagsasabi ng kung sino-sino. This is too much and I have to defend my honor. Hindi kawalan na ako ay umalis o mawala sa Partido Federal ng Pilipinas. Sa dokumentong ibinigay... Okay. Mag-comment ako doon sa sinabi ni Atty. Vic Rodriguez. Unang-una sabi niya, marami ng kasinungalingang nangyari. Okay? Marami ng paratang na far out na raw. Hindi na naaayon sa kung anong mga issue. No? May paratang na. So hindi na, for short, hindi na siya happy sa kanyang partido. At the same time, sabi niya, hindi naman kawalan kapag tatanggalin siya ng PFP. Di ba? Hindi, para sa kanya hindi kawalan. So, yun lang ang kanyang masasabi dahil kapag hindi ka na masaya sa inyong grupo, no? Kung pinaparatangan ka ng mga maling impormasyon, pinagbibintangan ka ng mga maling mga bagay, no? So syempre ikaw magtatanggol ka sa sarili mo. Attorney yan eh. Attorney yan si Atty. Vic Rodriguez. Marunong yan. Wise yan. So hindi niya hayaan yan na aapihin lang siya sa kanyang kapartido. 'Di ba? Sabi ni Atty. Vic Rodriguez na maraming nagagalit sa kanyang partido dahil hindi niya nabigyan ng posisyon. Dahil hindi katanggap-tanggap at hindi qualified. Okay? Sabi pa nga ni Atty. Vic Rodriguez na i-test natin ang kagalingan mo bago ka makapasok sa posisyon. Which is, para sa akin, tamang-tama talaga si Atty. Vic Rodriguez doon. Dahil magserbisyo ka sa taong bayan. Dapat ang ilagay sa posisyon dyan ay yung mga deserve tayong mga Pilipino bigyan ng mga magagaling na leader. Hindi na lang kagaya ng mga ibang partido kahit hindi magaling pinapasok sa gobyerno dahil kasi nga kapartido. Ganon ba? No? So itong si Atty. Vic Rodriguez is just following what is right. Di ba? Sa News 5 ni PFP National Secretary General Tom Lantion, sinibak si Rodriguez bilang Executive Vice President ng kanilang partido. Nag-ugat yan sa inireklamo ng PFP BARM kaugnay sa anilay questionableng pagtatalaga ni Rodriguez kay General Manager Christopher Pastrana sa Philippine Ports Authority. Nakitaan nila ito ng conflict of interest dahil may-ari pala ng isang ferry company si Pastrana. Isa na dito yung inappoint ni Atty. Vic Rodriguez, itong si Pastrana. Malaking issue ito noon eh. Di ba? Itong si Pastrana ay may issue daw. Pero kung when it comes to qualification, ay pasok na pasok itong si Pastrana. Ngunit, ito raw si Pastrana ay maraming utang, may sabit raw ito, may conflict of interest daw sa pamilya ni Vic Rodriguez at ganun. O syempre, let's say, sige, may sabit itong si Pastrana. Let's say may sabit itong si Pastrana ha. Pero hindi iniisip yun ni Atty. Vic Rodriguez dahil ang kanyang inilagay doon sa posisyon ay yung kwalipikado. Did you get what I mean? Na kung sino yung magaling dyan sa posisyon na yan, yan ang ilagay. Hindi yung palakasan. Okay? So, masyado nilang pinipersonal na hindi pa nga nakagawa ng anomalya ay binigyan na nila ng mali siya itong pagkuha ni Pastrana kay Atty. Vic Rodriguez. Di ba? So, yun, hindi ako nagmamagaling dito. Again, hindi ako magaling na political expert. Ito, basic, lang ito, basic comment, basic reaction ko ito. I might be wrong, I might be correct, but this is my own opinion. Please respect my opinion. Kaya kayo dito, mag-comment rin kayo, mag-react rin kayo, babasahin natin yan. Okay? Anong
Anong opinion niyo tungkol dito? Pastrana at may utang pa itong 132 million pesos sa Department of Transportation. Yan ang ikinagagalit nila. Bakit kinuha raw itong si Pastrana ni Atty. Vic Rodriguez? Hindi kinuha yung ibang kapartido nila. Alam nyo naman, no? Ito yung masakim na ugali ng Pilipino. Talagang gusto nila ng pwesto. Dahil dito. Okay? So galit sila dito. Because aside from conflict of interest, he is one of the owners of Archipelago Philippines Ferries Fastcat. He is still indebted to the Department of Transportation in the amount of 132 million. So, in short, hindi nila nagugustuhan ang pag-appoint dito kay Pastrana dahil dito sa issue ni Pastrana na ito, no? Na may utang na 132 million. Hindi nila iniisip na pinili ito ni Atty. Vic Rodriguez dahil magaling, may experience na talaga. Okay? So, walang malis yan na kinuha ni Pastrana ito, ni Atty. Vic Rodriguez itong si Pastrana. Ngunit sila lang ang nagbigay ng kulay at malis. Kung ma-appoint daw sa PPA, mabubura raw ang utang ni Pastrana. Pero, no? Siguro may mali ring konti itong si Atty. Vic Rodriguez sa pagpili niya kay Pastrana. Ngunit, siguro itong si Atty. Vic Rodriguez ay honest naman siyang nagkumuha ni Pastrana dito. Di ba? Pastrana sa DOTR ang naturang appointment at ng tatlong iba pa na trace daw kay Rodriguez. Napag-alaman ding magkamag-anak pala ang misis ni Rodriguez at asawa ng business partner ni Pastrana. Napag-alaman din daw ni Kaya nga, conflict of interest ang kanilang inirason dyan. Lang may labi sa diskriminasyon si Rodriguez sa ilang miyembro ng partido. Yan daw ang dahilan kaya wala. Galit na galit ang Partidong Federal ng Pilipinas kay Atty. Vic Rodriguez dahil may diskriminasyon raw itong si Atty. Vic Rodriguez. When in fact, si Atty. Vic Rodriguez ay nag-follow lang ng kung sino ang yung qualities ba na ilagay sa posisyon. Yun lang ang kanyang Ba't ka ilagay dyan sa isang posisyon na wala kang alam? Di ba? Common sense rin naman yan. Naluklok na PFP member sa anumang posisyon, mapa national or regional level sa ilalim ni Rodriguez. Base sa investigasyon ng PFP Arbitration at Executive Committee, napatunayang guilty si Rodriguez sa breach of loss of contract and confidence, abandonment, disloyalty o pagtataksil. Hindi ito, na talagang guilty na itong si Atty. Vic Rodriguez, ha? Ito ang sinabi ng Partidong Federal ng Pilipinas tungkol kay Atty. Vic Rodriguez. Sa kanilang opinion yan, sa kanilang complaint yan kay Atty. Vic Rodriguez. Silat acts inimical to the party o pagsalungat sa partido. Ayon kay PFP National Security General Tom Lantion sa programang Frontline sa umaga, October 15 nang pinadalhan nila ng notice si Rodriguez. Binigyan siya ng 45 araw para sumagot pero dinedma niya raw ito. Hindi rin daw pinansin ng dating Executive Secretary ang ikalawang notice. Hanggang sa nitong November 11, nagpulong ang PFP sa Presidential Guest House ng Malacanang. Hindi na pinansin ni Atty. Vic Rodriguez siguro yun dahil ready na siyang umalis dyan sa partido na yan. Kung saan tinalakay ang mga reklamo laban kay Rodriguez. So sir, nun pong ipinresenta ninyo kay Pangulong Bongbong Marcos yung inyo pong naging desisyon, ano po yung reaksyon niya? Wala naman po siyang objection. So, ganun po nangyari lang. Sa kabila, wala rong objection si Presidente Bongbong Marcos. Ngunit dito nakalagay no part Ferdinand R. Marcos Jr. Yan, hindi kasama si Pangulong Bongbong Marcos sa mga pumirma sa resolusyon. Hindi kasama si Presidente Bongbong Marcos sa resolusyon na tanggalin itong si Atty. Vic Rodriguez. Take note of that. Partidong Federal ng Pilipinas. Okay? Hindi siya part dito sa resolusyon na na gusto niyang tanggalin itong si Atty. Vic Rodriguez. Para si Bakin si Rodriguez bilang Executive VP at miyembro ng PFP. 3 lang ang pumirma rito. Sina Party President Reynaldo Tamayo Jr., Secretary General Tom Lantion at General Counsel George Briones. Sila lang 3. Si President Bongbong Marcos, hindi siya pumirma. Sa panayam kay Rodriguez sa One Balita. I understand President Bongbong Marcos. Kasi 3 yung pumirma
majority wins, no? So, itong si PBBM, being a good leader, dapat ikaw naman ay marunong kang kung ano yung nakasaad sa yung law, yung rules nyo dyan sa loob ng partido. Kung ganun man, nire-respeto lang yan ni Presidente Bongbong Marcos. Okay? But the fact na hindi siya pumirma, hindi niya nagustuhan ang resolusyon na yan na tanggalin itong si Atty. Vic Rodriguez. Simple lah. Simple analysis lang yan sa akin, ha? Okay? Oh, mag-comment kayo kung mali ba ang aking analysis. Pero para sa akin, hindi nagustuhan ni PBBM itong natanggal itong si Atty. Vic Rodriguez yan. Okay? Ngunit nire-respeto ni PBBM ang desisyon ng partido. Sa Pilipinas sa 1PH, pinabulaanan niya ang bintang na iniipit niya ang appointment application ng mga miyembro ng PFP. Sadyang may mga atat lang daw na makapwesto sa gobyerno kahit hindi naman sila kwalipikado. Correct. Atat na atat sa pwesto. Kung ang ginagawa ninyong batayan ng aking loyalty sa partido ay kahit na hindi kwalipikado ay kinakailangan mabigyan ng pwesto, nagkakamali po kayo at nagkamali po kayo. Kapag hindi sa pool, sa mga PFP na mga sakim sa posisyon, bibigyan ang kapritsyo ng partido, ay sasabihin ng I salute you, Atty. Vic Rodriguez, for saying that. Loyal at I have committed acts inimical to the party. Sinagot din niya ang issue sa appointment kay Pastrana. Masyado nang malayo yun, pati yung story ang dinidikit nila. Hindi ba? Masyado nang napag-usapan yan. Dagdag pa ni Rodriguez, matagal na talagang balak ng ilan na tanggalin siya sa partido. Kung iisipin niya, bakit idadaan pa sa media ang problemang pwede namang ayusin sa loob ng partido? Ginawa nilang media play. Itong internal squabble or internal politics ng political party. Oo nga eh. Truth of the matter, matagal na yung balakin nila ako ay tanggalin sa partido. Paglilinaw ni Atty. Rodriguez, hindi sila kailanman nag-away ni dating First Lady Liza Araneta Marcos. Nililinaw yan ni Atty. Vic Rodriguez na walang awayan sa pamilyang Marcos o sa asawa ni Presidente Bongbong Marcos. Okay? Nililinaw yan. Professional lang sila dito. Marcos. Wala rin daw silang problema ni Pangulong Marcos. Huling buwelta niya sa mga bumabanat sa kanya. Tumigil na yung mga gustong magpapansin. Di ba? Gamitin niyo yung sarili ninyong merito, sarili ninyong qualification, yung sarili ninyong galing kung gusto ninyong mapunta at magpa-appoint sa gobyerno. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Oh, yan. So, maraming nagtanong dito, bakit raw itong si Presidente Bongbong Marcos ay hindi niya ipinagtanggol itong si Atty. Vic Rodriguez sa pagtanggal dito sa Partidong Federal ng Pilipinas. Yan ang malaking tanong, di ba? Bakit hindi niya ang tawag doon? Bakit hinayaan lang niyang matanggal, no? Na malapit itong kaibigan, dati na itong tumulong sa kanya. Well, ito yung analysis ko. Si PBBM ay rumirespeto lang sa desisyon ng kanilang partido. Pangalawa, no? Itong si Presidente Bongbong Marcos, ayaw niyang pigilan itong si Atty. Vic Rodriguez na gusto nang umalis sa partido because he is not happy already. Di ba? Ang kanilang pagkakaibigan, professionalism, ay nandun pa rin. No? O pilitin ba ni PBBM na manatili yan si Atty. Vic Rodriguez sa partido nila na hindi naman siya masaya? Di ba? Oh, think of it. Oh, yun lang. Just simple as that. Ayaw ni PBBM na matanggal itong si Atty. Vic Rodriguez. Ngunit, hindi na masaya itong si Atty. Vic Rodriguez sa kanyang partido, kaya hinayaan, rumirespeto lang si PBBM kay Atty. Vic Rodriguez at rumirespeto rin itong si PBBM sa Partidong Federal ng Pilipinas sa kanilang desisyon kay Atty. Vic Rodriguez. Yan lang.
Ganyan kabait ang ating Pangulong Bongbong Marcos. So kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa issue dito kay Atty. Vic Rodriguez. Ako, nasasayangan ako dito sa galing ni Atty. Vic Rodriguez na binahiran lang nila ng malisya dito sa PFP. Okay? Comment kayo, mag-react kayo, babasahin natin yan. And guys, and don't forget na i-like at i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. And also guys, please subscribe and please follow Don Mar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So guys, see you in my next video. Suportahan natin ang great leaders natin na si PBBM, VP Sara. Mahalin natin ang Pilipinas. Have a great day and God bless everyone.